Hello po guys, lalo sa mga OFW. Ngayon season of elections or mga anong klaseng mga elections, senatorial or presidential. Guys, paalala ko lang sa ating lahat, ang sinasabi ko na dito ay ito talaga yung year of the society. Hindi yung year of politics, year of the rich people. It's a year of the society talaga. Hindi lang ngayon to 2025. Ano pa yan? Siguro 10 years. Kailangan natin na at least 10 years and up is a year for the society. Ibig sabihin, dapat manalo ang mga tao. Kung anong mga hinanaing ng mga tao. Kung ano ano yung mga hinaing nila na hinahanap nila na hindi man nila nakikita dahil, kinukontrol sila ng media. Walang nakitang maganda kundi puro na lang mga lies information ang binibigay sa mga tao. So, ito ang gagawin na lang natin pag sa election ng senatorial or presidential, ito na lang ay talagang pipiliin natin yung kandidato na makatao. Yung for society talaga, kung ano ang interest ng society ay pwede niyang bibigyan ng pansin, hindi politics. Kasi sa politics kasi puro kayamanan, puro pagpabunggahan, puro it's more on material thing. It's more on their future and the future of their children. Tapos it's all about money and power, greed of so many things. So hindi lang kasi ang greed ay nakaupo sa sa house of the government katulad ng Malacanang or White House in America. Hindi lang doon nakaupo, pati yung sa mga local and recycle that one. Pati yung sa local officials at saka municipal. Kasi nagkukunik ang mga dots doon kung sino yung ang nagpauso kasi sa mga ganyang mga sistema is yung Liberal Party kasi guys Kung sino yung nakaupo, dapat sila luluhod. You know what I mean? Na luluhod sila at saka kailangan silang sumunod sa party. Kasi pag hindi naman, parang there's a chance na makick out sila sa trabaho nila or tapos hindi yan ibabalita ng media kung bakit na-kick out. Basta-basta na lang, di ba may sinasabi nilang cleaner or sweeper. Ang ibig sabihin doon, kung hindi ang tao, pag nanalo ang Liberal Party, kung sino nakaupo in local and municipal officials, kung sino nakaupo doon, pag hindi siya susunod sa anong gusto nilang ipasunod, parang parang lilinisin or aalisin sa trabaho. Pero wala tayong narinig niyan mga ganyan, di ba? Dahil yun ang mga sekreto nila, mga hidden anomalia sa mga tao na how strong they use their power. They use their power, influence, at saka feel nila na ang dami nilang pera. Of course, ang daming pera dahil sa nakaw lang din naman ng bayan, di ba? That's really the truth kasi lumalabas din sa Amerika at saka sa Canada na meron talagang mga nakawan nangyayari sa gobyerno. And this is only sa international ito talaga. Tapos ang interpretation ng Amerika ngayon na hindi maganda around the world dahil sa mga ganyan. Nagkagulo-gulo or maraming mga country na naghirap at saka nagkagulo-gulo dahil sa mga sanction, dahil sinusuportahan na nila yung president na naka-align sa kanila, pero pag nanalo ang presidente na binoto ng tao, tapos hindi naka-align sa kanila, doon mo talaga ay babagsakin talaga. Tutulong ang Amerika na pabagsakin. Yun ang nangyari sa Iraq, Libya, marami mga country na ganyan, Ukraine or basta itong mga gera ngayon sa Palestine. So, ang dami na talaga kung bakit hirap ang mga country dahil sa mga ganyang sistema ng gobyerno. So, hindi maganda ang sistema ng may maganda servisyo or system ang Liberal Party, pero ang pangit din sa kanila is they are not giving enough para sa mga tao. Parang parang they steal more on the people's labor, yung mga pinastrive talaga yung mga tao, ninakaw nila yung hard work ng mga tao. Tapos yung
yung hindi na nila papansinin yung ano, lalo na yung mga napakayaman na country. They're done like hindi sila nakafocus like all the time kung ano yung needs ng mga tao or society. They are more focused on the outside, like the world. Gusto nilang mag-dominate, gusto nila na lahat ng country ay makikinig sa kanila, lahat ng country ay susunod sa kanilang gusto. Gusto nila like the form of the government, one order only ba. Gusto nila yung isang sistema lang. Ganyan. Pero hindi naman maganda yun eh. Dahil hindi mo naman sabihin na halimbawa isa-isang pamilya, di ba? Sa isang pamilya, mother, my parents, may mga anak, ang gusto ng magulang na sumunod kayo sa anong gusto ko, ano ang gusto kong mangyayari. Sabihin nila na, gusto ko mag-ano ka, lahat kayo mag-nurse, ganyan. Tapos yung iba naman hindi gusto mag-nurse kasi hindi niya kaya, o ayaw niya ng nurse kasi ayaw niya gusto. Iba yung field of expertise niya, iba yung field of gusto niya, di ba? So hindi naman ganyan ang country, na susunod ka na yun ang gusto mo. Dapat ay kung ano yung needs ng isang tao or country na nakabuti sa country nila, they have to take that obligations and power. Hindi yung dictate ng ibang bansa. So yun kasi ang ginagawa ng ang Amerika, guys. So medyo okay naman sila, pero meron din talaga silang troublemaker sa ibang mga countries. So hindi natin masisisi kung bakit ang world gayon ay kailangan ng balance, kasi hindi balance eh. There's the millions, billions of poor, tapos kunti lang yung mayaman, pero they have the abundant, they have a lot of money in their pocket. Parang kaya nilang mag-produce ng mga warship, kaya nilang mag-produce ng mga material para sa mga war, kaya nilang magbigay ng support, kunwari support para sa mga tao, pero actually hindi ay yung support nila, hindi natanggap sa mga tao. They don't care about the people. They just care about the government, na kung sino yung nasa gobyerno, ano yung media na naka-align sa kanila, yun lang ang sinusuportahan nila. So yun ang pangit sa policy ngayon. So kailangan tayong mga tao na this year or 10 years or 15 years from now, kailangan na ang gusto ng tao ay marinig at manalo. So it's a people, talagang year of the people talaga. In 10 years from now. Ngayon na nag-umpisa na yung years para sa mga tao, hindi na yung mga yung mga wealth ng mga officialis na advantage nila at ninakaw nila yung kayamanan ng para sa Pilipinas, para sa mga tao. So hanggang dito lang, guys. So next video ulit. And thank you for watching.